Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito, Lana. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan para makaalis ka na sa pamamahay ko. Ang bawat salita ni Dante ay tila malamig na yelo na ibinuhos sa nagbabagang pagkatao ni Lana. Hindi niya magawang iangat ang kanyang paningin mula sa puting sobre na nasa ibabaw ng lamesa. Ang mga kamay niya na amoy bawang at luya pa dahil sa buong hapong pagluluto ay nagsimulang manginig. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nag-ayos ng bawat gusot sa polo ni Dante, ang nagpahid ng pawis nito tuwing gabi, at ang nag-alaga sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Pero ngayon, ang tanging hawak ng kanyang mga daliri ay ang gilid ng kabyak ng platong naglalaman ng paboritong adobo ng asawa. Dante, anniversary natin ngayon. Bulong ni Lana. Ang boses niya ay halos hindi marinig, parang hanging naghahanap ng matataguan. Nagluto ako. Nag-antay ako sa iyo hanggang mag-10 ng gabi. Isang mapait na tawa ang narinig niya, ngunit hindi iyon galing kay Dante. Doon lamang napansin ni Lana ang isang anino sa likuran ng kanyang asawa. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa bango ng pagkaing pinaghirapan ni Lana. Ito si Celine. Actually, Lana, hindi na mahalaga ang luto mo, sabi ni Celine habang dahan-dahang lumalapit sa hapagkainan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy pawis at mantika ka. You look more like a helper than a wife. Dante deserves someone who can stand beside him in boardrooms, not someone who spends all day in the kitchen. Nanigas si Lana sa kanyang kinatatayuan. Ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa katotohanang hinayaan ni Dante na insultuhin siya ng ibang babae sa loob mismo ng kanyang sariling bahay. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, kahit isang sulyap man lang ng pagsisisi. Pero ang nakita niya lang ay ang mukha ng isang lalaking tila na bagot na sa panunood ng isang lumang pelikula. Celine is right, Lana. Huwag na nating pahabain pa ito. I deserve to be happy. At ang kaligayahan na yon ay hindi ko na matatagpuan sa piling mo. Walang emosyong pahayag ni Dante. Para kay Lana, ang bawat salita ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan na tila ayaw siyang pahingahing huminga. Ang mga pangarap na binuo nila sa loob ng isang dekada ay tila mga abo na tinangay ng hangin sa isang iglap. Dahan-dahang binitiwan ni Lana ang hawak niyang plato. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa lamesa ay tila ang huling tibok ng kanyang pusong naghihingalo. Sa kabilang dako ng bahay, narinig niya ang mahinang yabag ng paa. Doon, sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Maya. Yakap-yakap ang isang lumang oso. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at kalituhan. Mama, bakit po umiiyak si Papa? Tanong ng bata. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi nakasagot si Lana. Gusto niyang takbuhan ng anak, gusto niyang takpan ng mga tainga nito para hindi marinig ang kalupitan ng mundo. Pero ang kanyang mga binti ay tila naging semento. Pinanood niya kung paano lumapit si Dante kay Maya, hindi para alwin ang bata, kundi para sabihing, Maya baby, go back to your room. May bagong kaibigan si Papa na titira dito. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Lana ay tila napigtas. Ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay biglang naging isang kulungang puno ng mga estranghero. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. At napagtanto niyang ang taong nasa harap niya ay hindi na ang Dante na nangakong poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Tumayo si Lana ng tuwid, kahit na ang pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang mga buto. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi.
Isang luhang puno ng puot at matinding pagod. Tiningnan niya ang mga papel ng diborsyo, ang puting bagay na magtatapos sa kanyang buhay bilang isang asawa, at pagkatapos ay tumingin siya sa mapang-uyam ng ngiti ni Celine. Ang sakit ay naging manhid, at ang manhid ay naging isang malamig na apoy. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng kanyang mahabang paglalakbay sa dilim. Sapat na ba ang 10 taon ng pagtitiis para mabura ng isang gabi ng pagtataksil? O ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan ang kanyang dangal bago siya tuluyang maglaho? Tumalikod si Dante, kasunod si Celine, na tila wala silang iniwang sugat na nagdurugo. Naiwan si Lana sa gitna ng kusina, napapaligiran ng bango ng pagkain at ang amoy ng pagkabulok ng kanyang pagsasama. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sariling paghinga at ang mahinang hikbi ni Maya na tila humihingi ng sagot na wala sa kanya. Wala kang utang na loob, Lana. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa pamilya mo sa probinsya, iyan lang ang isasagot mo sa amin? Ang magmakaawa at mag-iskandalo? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Lana. Pumasok ang matanda sa kusina na ang ayos ay tila handa sa isang malaking pista, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa nagkalat na pagkain sa lamesa. Sa loob ng 10 taon, si Lana ang nagsilbing nurse, katulong at tagapagluto ng matanda. Siya ang naghugas ng paa ni Doña Imelda nung hindi ito makalakad. Siya ang nagtiis sa lahat ng masasakit na salita nito para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay. Pero ngayon, ang lahat ng sakripisyong yon ay tila mga dumi na nais na lamang walisin ng matanda palabas ng pinto. Mama, pati po ba kayo? Nanghihinang tanong ni Lana. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng lababo para hindi tuluyang matumba. Kinalimutan niyo na po ba? Ako ang nag-alaga sa inyo noong iniwan kayo ng mga katulong niyo dahil sa hirap ng ugali niyo. Ako ang kasama niyo sa bawat gabi na may sakit kayo. Isang matunog na singhal ang isinagot ni Doña Imelda. Trabaho mo yon bilang asawa ni Dante. Huwag mong isumbat sa akin ang mga bagay na dapat mo namang gawin. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, Lana. Isang tuyot at walang kwentang babae. Hindi mo man lang nabigyan si Dante ng anak na lalaki na magdadala ng apelyido namin. Si Celine. Siya ang kailangan ng anak ko. Siya ang may koneksyon. Siya ang may ganda. At siya ang may pera. Sa gilid, nakatayo si Dante habang nakaakbay kay Celine. Ang kanyang katahimikan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Lana. Walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Sa halip, tila mas sang-ayon pa siya sa bawat panlalait na lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Ayoko ng ingay, Lana na. Malamig na singit ni Dante. Sinabi ko na sa'yo, pirmahan mo na ang mga papeles. Binigyan na kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya nyo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga guard palabas dito. And please, dugtong ni Celine habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang mamahaling alahas. Iligpit mo na ang mga mumurahin mong gamit sa kwarto. I don't want the smell of your cheap perfumes lingering in my new walk-in closet. Nakakasuka, honestly. Ang bawat salita ni Celine ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa balat ni Lana. Dahan-dahang humakbang si Lana patungo sa kanilang silid. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig ay tila tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang silid na naging saksi sa kanilang mga pangako ay puno na ngayon ng mga maleta ni Celine. Sa isang sulok, nakita ni Lana ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng kama, bahagyang nakalabas ang isang lumang baka-bakahan na gawa sa basahan, ang paboritong manika ni Maya na tinahi mismo ni Lana nung walang-wala pa silang pera. Dinampot niya ito, naramdaman ng gasgas na tela sa kanyang palad.
At doon ay muling bumalong ang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ito na lamang ang tanging bagay na tunay na sa kanya sa loob ng bahay na ito. Isinilid niya ang manika sa kanyang lumang bag, kasama ang ilang piraso ng damit na tila wala ng halaga. Nang bumaba si Lana, handa nang lisanin ang impyernong yon, nakita niya si Maya na pilit na hinihila ni Doña Imelda paakyat ng hagdan. "Mama! Gusto ko kay Mama!" Sigaw ng bata. Ang mga mata ay namumugto na sa kaiiyak. Mabilis na humarang si Dante sa pagitan ni Lana at ng bata. "Hindi mo isasama si Maya, Lana. Dito siya mananatili sa amin. Ano ang ipapakain mo sa kanya sa kalsada? Pagpag? Dito, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa piling ko at ni Celine. Dante, anak ko siya. Wala kang karapatang ilayo siya sa akin." Sigaw ni Lana. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit na ngayon lamang kumawala. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Doña Imelda palayo sa hagdan. "Manahimik ka. Ang isang katulad mong walang pinag-aralan at walang pera ay walang karapatang magpalaki ng isang bata na may dugong de Vega. Dito lang ang apo ko. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis at ipakulong ka sa panggugulo." Ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang isinara sa harap ng mukha ni Lana. Ang huling nakita niya ay ang maliliit na kamay ni Maya na pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Doña Imelda at ang malamig na titig ni Dante na tila tinuring na siyang isang basura. Naiwan si Lana sa labas ng gate, yakap ang kanyang bag na naglalaman ng lumang manika. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Sa bawat patak ng tubig sa kanyang balat, isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Paano niya mababawi ang kanyang anak kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Paano siya mabubuhay kung ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay ipinagkait na sa kanya ng mga taong pinaglingkuran niya ng buong buhay? Ang ulan sa Maynila ay walang pinipiling panahon. Tila ba nakikiramay ito sa bawat luhang pumapatak mula sa mga matang pagod na sa pagtangis. Naglalakad si Lana sa kahabaan ng kalsada. Ang kanyang mga yapak ay mabigat at walang patutunguhan. Ang suot niyang manipis na blusa ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang balat na tila isang malamig na paalala ng kanyang kawalan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag, tila ba doon nakasalalay ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagsasaboy ng maruming tubig mula sa kalsada, hindi man lang siya nag-iisip na umiwas. Ang bawat hagupit ng hangin ay tila mas banayad pa kumpara sa mga salitang iniwan sa kanya ni Dante at Doña Imelda. Huminto si Lana sa ilalim ng isang madilim na waiting shed. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding gutom at pagod na dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Binuksan niya ang kanyang bag para kumuha ng kahit kaunting barya para sa pamasahe. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makitang bukas ang zipper nito. Wala na ang kanyang pitaka. Marahil ay nahulog ito sa gitna ng pakikipagbuno niya sa mga guard kanina, o kaya naman ay nakuha ng kung sino sa gitna ng ulan. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Wala na siyang pera, wala na siyang tahanan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala sa kanyang piling ang kanyang anak. "Maya, anak ko," bulong ni Lana sa hangin. Ang tanging sagot na narinig niya ay ang ingay ng ulan na tumatama sa bubong na yero. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang amoy ang humaplos sa kanyang pang-amoy. Amoy ng mainit na sabaw, ng bawang na ginigisa, at ng kaning lamig na muling binubuhay sa kawali. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang isang maliit at lumang karinderya. Ang ilaw nito ay dilaw at aandap-andap. Ngunit para kay Lana, iyon ang tanging liwanag sa gitna ng madilim na gabi.
Sa bawat hakbang niya patungo sa kainan, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang mga anino sa paligid ay tila nagsasayaw at ang ingay ng mga sasakyan ay tila naging malayo at malabo. Isang matandang babae na may suot na kupas na apron at may mukhang puno ng mga guhit ng karanasan ang abalang nagpupunas ng lamesa. Ito si Aling Rosa. Nang mapansin niya ang isang aninong nakatayo sa harap ng kanyang tindahan, agad siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang isang babaeng basang-basa, maputla ang mga labi, at may mga matang tila nawalan na ng kislap. Bago pa man makapagsalita si Lana, ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang bag ay nahulog sa semento at ang lumang manika ni Maya ay bahagyang lumabas mula sa loob nito. Naku, Diyos ko, Hija! Ang tanging narinig ni Lana bago siya tuluyang mawalan ng malay. Naramdaman ni Lana ang init ng isang makapal na kumot at ang dampi ng basang bimpo sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang silid na maliit ngunit malinis. Amoy luya at langis na pamunas ang paligid. Sa tabi niya, nakita niya ang matandang babae na kanina ay nakita niya sa karinderya. Hawak nito ang isang tasa ng mainit na tsa. Uminom ka muna nito, Hija. Masyadong mataas ang lagnat mo. Mapalad ka at nakita kita bago ka pa tuluyang dinaluyong ng ulan. Malumanay na sabi ni Aling Rosa. Ang boses nito ay may init na matagal nang hindi nararamdaman ni Lana mula sa sarili niyang biyenan. Salamat po. Pero wala po akong pambayad. Mahinang sagot ni Lana. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas. Ngumiti ng bahagya si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ni Lana. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay binabayaran ng pera, Hija. Nakita ko ang manikang hawak mo. Isang ina ka rin, hindi ba? Ang mga mata mo may dalang kwento ng matinding sakit. Hindi nakasagot si Lana. Sa halip, ang mga luha na akala niya ay naubos na ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Doon, sa piling ng isang estrangherong may mabuting puso, iniyak ni Lana ang lahat. Ang pagtataksil ni Dante, ang kalupitan ni Doña Imelda, at ang pangungulila niya kay Maya. Nakinig lamang si Aling Rosa. Hinahayaan ang bawat hikbi na maging gamot sa sugatang puso ng babae. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Lana. Tinulungan niya si Aling Rosa sa mga gawaing bahay at sa pagluluto sa karinderya bilang pasasalamat. Doon niya napatunayan na ang kanyang talento sa kusina ay hindi lamang para sa mga taong walang utang na loob. Ang bawat putahing inihahanda niya ay dinarayo ng mga tao at sa bawat papuring natatanggap niya, isang maliit na bahagi ng kanyang tiwala sa sarili ang muling nabubuo. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga pinagkainan sa labas ng tindahan, nanariwa sa isipan ni Lana ang mukha ni Maya. Ang pangungulila ay tila isang kutsilyong muling humiwa sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang lumabas sa kalsada, tila ba sa paglalakad ay mas mapapalapit siya sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang marangyang sasakyan na mabilis na lumiliko sa kanto. Ang matinding liwanag mula sa headlight ng sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata. Narinig niya ang tunog ng pagkaskas ng gulong sa basang semento. Ang usok mula sa preno ay bumalot sa paligid. Ang hangin mula sa mabilis na paghinto ng sasakyan ay tumama sa kanyang balat. Nanigas si Lana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang ang dulo ng bumper ng sasakyan ay ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa kanyang binti. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang lumabas. Ang muka ay puno ng pag-aalala at pagkagulat. Sa gitna ng takot, may kakaibang pamilyar na pakiramdam na dumaloy kay Lana nang magtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamig na ilaw ng kalsada. Miss, muntik na kitang mabangga. Ano ba ang iniisip mo at bigla kang napunta sa gitna ng kalsada?
Ang boses ng lalaki ay matigas, puno ng awtoridad at bahagyang galit dahil sa takot. Nanatiling nakatayo si Lana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa headlight ng sasakyan na tila ba hinihintay niyang lamunin siya ng liwanag nito. Ang hangin mula sa mabilis na paghinto ay nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang braso. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho at ang tanging narinig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pasensya na po. Hindi ko lang po napansin. Mahinang tugon ni Lana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inangat niya ang kanyang paningin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 30. May mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa at isang mukhang hindi agad makakalimutan. Hindi napansin? Ang laki ng sasakyang ito, miss. Kung hindi ko mabilis na natapakan ng preno, baka hindi ka na nakatayo ngayon. Dugtong ng lalaki habang dahan-dahang kumakalma ang kanyang paghinga. Tiningnan niya si Lana mula ulo hanggang paa. Ang kupas na damit, ang mga matang pagod, at ang bakas ng luhang natuyo na sa pisngi. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Sigurado ka bang maayos ka lang? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Umiling si Lana ng mabilis. Huwag na po. Maayos lang po ako. Salamat po. At muli, pasensya na po. Hindi na hinintay ni Lana ang sagot ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa karinderya ni Aling Rosa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang panganib na hindi niya kayang pangalanan. Ramdam niya ang titig ng lalaki sa kanyang likuran hanggang sa muli nitong paandarin ang sasakyan at tuluyang maglaho sa dilim. Kinabukasan, ang bango ng bagong saing na kanin at ang asim ng kumukulong sinigang na baboy ang gumising sa diwa ni Lana. Sa loob ng 10 taon, ang kusina ang naging mundo niya. Ngunit ngayon, ang bawat sangkap na kanyang hinahawakan ay tila may bagong kahulugan. Habang hinihiwa niya ang labanos at sitaw, bawat tunog ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang paalala na buhay pa siya. Ang bawat hiwa ay maingat, bawat sukat ng pampaasim ay tila isang sining na tanging siya lang ang nakakaalam. Naku, Lana, ang bangong iyan ay tiyak na aabot hanggang sa kabilang kanto. Puri ni Aling Rosa habang pinapanood ang bawat galaw ni Lana. Ibang-iba ang hagod ng kamay mo. Parang may dala itong pagmamahal. Ngumiti ng bahagya si Lana, ang unang nangiting hindi pilit. Ito lang po ang alam kong gawin, Tita Rosa. Dito ko lang po nararamdaman na may silbi pa ako. Nang magbukas ang karinderya para sa tanghalian, mabilis na napuno ang mga lamesa. Ang balita tungkol sa bagong luto sa tindahan ni Aling Rosa ay mabilis na kumalat. Ang mga trabahador, mga estudyante, at maging ang mga nakasakay sa mga sasakyan ay humihinto para matikman ang luto ni Lana. Sa bawat higop nila ng sabaw, sa bawat pagtango ng kanilang mga ulo dahil sa sarap, nararamdaman ni Lana ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Dante. Doon, sa maliit na karinderya, hindi siya ang asawang amoy sibuyas na kailangang ikahiya. Doon, siya ang reyna ng kanyang sariling mundo. Sa gitna ng abalang oras, isang pamilyar na anino ang pumasok sa tindahan. Ang lalaking muntik ng makasaga sa kay Lana kagabi ay naroon. Nakatayo sa gitna ng mga karaniwang tao. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling suit, tila isang ligaw na bituin sa gitna ng karaniwang paligid. Humanap siya ng bakanting upuan at tahimik na nag-order ng sinigang. Nang ilapag ni Lana ang mangkok ng sabaw sa harap nito, sandaling nag-abot ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Lana ang init ng balat nito, isang kuryenteng tila gumising sa kanyang mga natutulog na pandama. Ikaw pala, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa at malambing. Malayo sa galit na tono niya kagabi. Sabi ng driver ko,
Ito raw ang pinakamasarap na kainan dito. Hindi ko akalain na dito rin kita makikita. Sana po ay magustuhan niyo ang pagkain. Maikling tugon ni Lana bago mabilis na bumalik sa likod ng counter. Pinanood ni Lana mula sa malayo ang lalaki habang kumakain. Hindi ito tulad ni Dante na madalas magreklamo kung kulang ang asin o kung sobra ang anghang. Ang lalaking ito ay kumakain ng may pagpapahalaga, tila ninanamnam ang bawat patak ng sabaw. Matapos kumain, tumayo ang lalaki, nag-iwan ng malaking tip sa ilalim ng plato at tumingin ng diretso kay Lana bago lumabas. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Lana na hindi siya basura, na ang kanyang mga kamay, na turing ni Dante ay para lamang sa gawaing bahay, ay may kapangyarihang magbigay ng ligaya sa iba. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit, kinuha ni Lana ang kanyang maliit na alkansya, isang lata ng biskwit na unti-unti nang bumibigat. Binilang niya ang kanyang kinita sa loob ng ilang araw. Hindi ito kasing laki ng perang itinapon sa kanya ni Dante, pero bawat barya doon ay amoy ng kanyang sariling pawis at pagsisikap. Gamit ang maliit na bahagi ng perang iyon, lumakad siya patungo sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang magandang suklay at isang maliit na bote ng losyon na amoy sampagwita. Para sa sarili ko, bulong niya habang pinapahira ng kanyang mga kamay na dati ay puro kalyo at amoy mantika. Ang amoy ng sampagwita ay tila isang sumpa na dahan-dahang nabubura, pinalalitan ng bango ng isang bagong simula. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila pansamantala lamang. Habang pabalik si Lana sa karinderya, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Isang itim na SUV na alam niyang pagmamay-ari ni Dante. Ang kanyang puso ay tila bumulusok pababa sa kanyang tiyan. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya sa trabaho ay muling bumangon nang makita niyang bumaba sa sasakyan si Dante kasama ang isang abogado. Hindi lumapit si Dante para humingi ng tawad. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagmamataas habang iwinawagayway ang isang dokumento sa harap ni Aling Rosa na tila ba may hinahanap. Sino ang nagbigay kay Dante ng karapatang guluhin muli ang tahimik niyang buhay? At bakit tila mas malupit ang bitbit nitong balita kaysa noong gabing pinalayas siya? Huwag mong hahawakan ng bata, Lana. Wala kang karapatang lapitan siya hanggat hindi mo pinipirmahan ang mga papel na ito. Ang boses ni Dante ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa hangin ng hapon. Nakatayo siya sa tapat ng karinderya ni Aling Rosa. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay tila isang insulto sa simpleng paligid. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasalamin na may hawak na makapal na folder. Ang kanyang abogado. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa sa eksenang nagaganap. Nanginig ang mga kamay ni Lana. Ang hawak niyang lata ng kinita ay tila biglang naging napakabigat. Dante, ano ba ito? Pinirmahan ko na ang divorce papers. Ano pa ang gusto mo? Bakit mo kailangang pumunta dito at hiyain ako sa harap ng mga taong tumutulong sa akin? Isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Ito ay para sa kaligtasan ni Maya. I want full custody, Lana. At gusto kong pirmahan mo ang waiver na nagsasabing hindi mo siya lalapitan o kikitain ng walang pahintulot ko. Tingnan mo ang sarili mo. Nakatira sa isang butas na amoy ulam at usok. You are unfit to be a mother to a De Vega. Para kay Lana, ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang higanting kamay. Ang hiling ni Dante ay hindi lamang paghihiwalay sa kanila bilang mag-asawa, kundi ang tuluyang pagbura sa kanya sa buhay ng kanyang sariling anak. Hinding-hindi ko pipirmahan iyan, bulong ni Lana. Ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Makuha mo na ang lahat sa akin, Dante. Ang bahay, ang pera, ang dangal ko bilang asawa.
Pero ang pagiging ina ko kay Maya, hinding-hindi mo yan maagaw. Hindi na hinintay ni Lana ang sagot ni Dante. Mabilis siyang pumasok sa loob ng karinderya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy nang hindi mapigilan. Narinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto ng kotse ni Dante. Isang tunog na tila nagmarka ng simula ng isang mas matinding digmaan. Kinabukasan, ang pangungulila kay Maya ay naging mas matindi kaysa sa anumang sakit ng katawan. Hindi nakapagtiis si Lana. Gamit ang kanyang maliit na ipon, sumakay siya ng jeep patungo sa mamahaling private school kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Nagsuot siya ng isang malapad na sombrero at malaking salamin. Nagtatago sa likod ng malaking puno malapit sa gate ng paaralan. Nang tumunog ang kampana para sa uwian, isa-isang lumabas ang mga bata. Doon, sa gitna ng maraming mag-aaral, nakita nila na si Maya. Ngunit ang batang nakita niya ay hindi ang masayang batang dati, ay tumatakbo patungo sa kanyang mga bisig. Si Maya ay naglalakad ng mag-isa. Ang kanyang balikat ay nakasagsag at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang kanyang buhok, na dati ay maingat na itinitirintas ni Lana tuwing umaga, ay magulo at tila hindi man lang nasuklay. May mantsa ang kanyang puting uniforme at ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagmamasid sa paligid. Tila may hinahanap na hindi dumarating. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng bata. Bumaba si Celine, ang kanyang mga kilos ay puno ng pagkairita. Maya, hurry up! Napakabagal mo talagang kumilos, just like your mother. I have an appointment with my facialist and you're making me late. Sorry po, Tita Celine, mahinang sagot ni Maya. Sa gitna ng pagmamadali, aksidenteng napatid ang bata sa sarili niyang sintas. Nahulog ang kanyang bag at kumalat ang kanyang mga gamit sa semento. Sa halip na tulungan, isang malakas na singhalang ginawa ni Celine. Oh, look at you. Napakalat-kalat mo. Get up and pick those things up now. Kung hindi dahil kay Dante, hindi kita pagtitiyagaan dito. Muntik nang lumabas si Lana mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Gusto niyang sugurin si Celine. Gusto niyang yakapin si Maya at sabihing lahat ay magiging maayos. Pero alam niyang kung lalabas siya, gagamitin iyon ni Dante para tuluyan siyang ilayo sa anak. Kinagat ni Lana ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kanyang mga palad. Wait! Biglang huminto si Celine. Lumingon-lingon siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila matalas na nakatitig sa direksyon kung saan nakatago si Lana. I feel like someone is watching us. Guard, may nakita ka bang kahina-hinalang tao dito? Mabilis na yumuko si Lana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Hindi siya humihinga habang naririnig ang yabag ng guard na papalapit. Nang akala niyang mahuhuli na siya, narinig niya ang pag-andar ng sasakyan ni Celine. Nang tuluyan ng maglaho ang sasakyan, dahan-dahang lumabas si Lana. Pinulot niya ang isang maliit na hair clip na kulay pink na naiwan ni Maya sa semento. Ito ang clip na binili niya para sa bata noong huling birthday nito. Marumi na ito at bahagyang nayupi dahil sa pagkakatapak. Sapat na ba ang pagmamahal para bawin ang isang batang unti-unti nang namamatay ang kislap sa mga mata? O mas lalo lang niyang pahihirapan si Maya kung pipilitin niyang lumaban sa mga taong may kapangyarihan at pera? Ang lamig ng clip sa kanyang palad ay tila isang sumpa na nagpaalala kay Lana na ang kanyang pananahimik ay hindi proteksyon, kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay para sa kanila ng kanyang anak. Ang bawat patak ng pawis na humahalik sa aking pisngi ay hindi natanda ng pagod sa walang sawang pagsisilbi, kundi ng bawat hakbang ko patungo sa kalayaan. Sa loob ng maliit na kusina ni Aling Rosa, natutunan kong ang apoy na dating tumutupok sa aking pagkatao ay siya ring apoy na magluluto sa aking bagong simula.
Ang amoy ng bawang na ginigisa sa umaga ay hindi na isang sumpa ng pagiging amoy kusina, kundi ang samyo ng aking sariling pagsisikap. Lana, anak, magpahinga ka muna. Kanina ka pa madaling araw gising para sa mga bento boxes na yan. Payo ni Aling Rosa habang maingat na inilalagay ang huling piraso ng itlog na maalat sa ibabaw ng kanin. Ngumiti si Lana, isang ngiting may kalakip na bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ayos lang po, Tita Rosa. Sa bawat kahon na naibebenta ko, nararamdaman kong mas lumalapit ako kay Maya. Bawat barya na inilalagay ko sa aking lata ay katumbas ng isang segundong makakasama ko muli ang aking anak. Nagsimulang gumawa si Lana ng mga lutong bahay ni Lana, meal boxes. Hindi ito ordinaryong pagkain sa kalsada. Nilalagyan niya ito ng sining, maingat na pagkakaayos ng mga gulay, ang tamang timpla ng sarsa inda, ematiye sa asansa, at higit sa lahat, ang linis at pagmamahal na tanging isang ina lang ang makakagawa. Sa loob ng ilang linggo, naging usap-usapan ng kanyang mga bento sa kalapit na mga opisina. Ang mga taong dati ay tinitingnan siya, nang may awa ay tumitingin na ngayon sa kanya ng may paghanga. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasilip sa maliit na bintana ng kanyang silid, tumayo si Lana sa harap ng isang basag na salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na marka ng pighati sa ilalim ng mga mata, ngunit may panga na mas matigas pa sa bato. Kinuha niya ang isang matalim na gunting. Sa bawat pag-ipit ng bakal sa kanyang mahabang buhok, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga lumang gunita. Ang mahabang buhok na pilit na pinapanatili ni Dante dahil iyon daw ang gusto nito, ang buhok na naging saksi sa bawat paghila at pag-insulto sa kanya ay isa-isang nahulog sa sahig. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, maikli, matapang at malaya. Paalam, Lana na mahina. Bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. Hinding-hindi na muling yuyuko ang babaeng ito sa harap ng kahit sinong De Vega. Kinabukasan, lumabas si Lana para bumili ng mga bagong kagamitan sa pagluluto. Sa gitna ng kanyang paglalakad, dumaan siya sa isang mall. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati kapag inuutusan siya ni Doña Imelda. Huminto siya sa harap ng isang tindahan ng sapatos. Doon, nakikita niya ang isang pares ng simpleng itim na heels. Hindi kasing taas ng mga suot ni Celine, pero sapat para iangat ang kanyang tingkad. Binunot ni Lana ang kanyang kinita mula sa sariling pawis. Nang hawakan niya ang resibo ng sapatos, naramdaman niya ang init sa kanyang palad. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na bumili siya ng isang bagay para sa sarili niya nang hindi kailangang humingi ng permiso o magpaliwanag sa asawa. Ang bawat sentimo ng sapatos na yon ay sumisimbolo sa kanyang dignidad. Ang unang hakbang ng aking bagong buhay ay hindi na kailangang maging nakayapak o nakayuko. Sambit niya habang maingat na isinusukat ang sapatos. Ang pakiramdam ng matigas na takong sa sahig ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang panibagong lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang maliit na tagumpay, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa kabilang bahagi ng botika na katabi ng tindahan ng sapatos. I need the strongest sleeping pills you have. Hindi ako makatulog dahil sa ingay ng batang yon sa bahay. Dante is starting to ask questions and I need to keep her quiet. Nanigas si Lana. Ang tinig na yon ay kay Celine. Ang mga salitang keep her quiet ay tila mga patak ng yelo na gumapang sa likuran ni Lana. Anong ginagawa ni Celine sa batang tinutukoy niya? Si Maya ba ang dahilan kung bakit hindi ito makatulog? Mabilis na nagtago si Lana sa likod ng isang estante ng mga bag. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Nakita niya si Celine na nagmamadaling lumabas ng botika. Hawak ang isang maliit na supot. Ang mukha nito ay puno ng pagkairita at isang madilim na balak na tila hindi kayang sikmurain ng kahit na sinong tao.
Ang takot para sa kaligtasan ni Maya ay muling bumangon, mas matindi kaysa noong pinalayas siya. Alam ni Lana na hindi na sapat ang mag-ipon lamang. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis bago pa tuluyang malason ng mga taong ito ang buhay ng kanyang anak. Bumalik si Lana sa karinderya na may dalang higit pa sa bagong sapatos. May dala siyang isang bagong misyon na may halong panganib. Habang tinitingnan niya ang kanyang maikling buhok sa refleksyon ng isang baso, alam niyang ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta ng bawat galaw. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang inang wala nang takot mawalan? At ano ang gagawin niya kung ang kalaban ay nagsimula nang gumamit ng mga paraang hindi niya kailanman inakala? Ang mansyon ng mga De Vega, na dati ay puno ng halimuyak ng sariwang sampagita at lutong bahay ni Lana, ay tila naging isang malamig na kuta ng katahimikan at mamahaling pabango na nakakahilo sa tapang. Sa loob ng silid-aklatan, abala si Dante sa pag-aaral ng mga papeles ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay halatang kulang sa pahinga at puno ng mga linyang dulot ng stress. Sa tabi niya, nakatayo si Celine, maingat na minamasahe ang kanyang balikat, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga numero sa screen ng laptop. "You look so tired, hon. Sinasabi ko naman sa'yo, let me handle the marketing and the financial liquidations. Hindi mo kailangang pasanin lahat ng ito." Malamig na bulong ni Celine, ang boses ay tila musika, pero may dalang lason sa bawat nota. Huminga ng malalim si Dante at sumandal sa kanyang upuan. "Masyadong maraming pressure ngayon, Celine. Simula nang umalis si Lana, parang nagkagulo-gulo pati ang schedule ko. I didn't realize how much she did behind the scenes." Bahagyang tumigas ang mukha ni Celine sa pagbanggit ng pangalan ni Lana. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. "That's just because you're used to her being a servant, hon. But now, we are building an empire. You need a partner, not a cook. Pirmahan mo na itong authorization for the transfer of funds para maayos ko na ang gusot sa bangko bukas." Dahan-dahang kinuha ni Dante ang pluma. Ngunit bago pa man niya mailapat ang tinta sa papel, isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Doña Imelda, na ang lakad ay tila mas mabagal at ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa dati. "Dante? Ang gamot ko sa high blood. Kanina pa ako naghihintay sa kwarto. Ang bagong katulong, hindi alam kung nasaan ang mga prescription ko." Reklamo ng matanda. Ang kanyang boses ay wala na ang dating bagsik. Bago pa man makasagot si Dante, mabilis na tumayo si Celine at hinarap ang matanda. "Doña Imelda, busy si Dante. Can't you see? At iyong gamot niyo nasa nightstand niyo lang. Huwag naman po kayong masyadong demanding. Hindi na kayo ang reyna dito." Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda sa bastos na tono ni Celine. Tumingin siya kay Dante, umaasa na ipagtatanggol siya nito, ngunit si Dante ay bumalik lamang sa pagbabasa. Tila ayaw nang sumali sa diskusyon. "Celine is right, ma. Masyado kaming maraming ginagawa. Just ask the maid again." Ang golden moment ng katotohanan ay tumama kay Doña Imelda sa sandaling iyon. Naalala niya kung paano lumuluhod si Lana sa harap niya para lamang siguraduhing mainit ang tubig na ipanghuhugas sa kanyang paa. Naalala niya kung paano kabisado ni Lana ang bawat oras ng kanyang gamot nang hindi na kailangang utusan. Ang babaeng itinaboy niya dahil sa pagiging mababa ay ang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanyang buhay. Ngayon, sa piling ng perpektong si Celine, naramdaman niya ang pagiging isang basura na kailangang itabi. Nang makaalis ang matanda, nagpaalam si Celine kay Dante na kukuha lamang ng tubig. Ngunit sa halip na tumungo sa kusina, mabilis siyang naglakad patungo sa dulo ng madilim na pasilyo, malayo sa pandinig ng sinuman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Yes, it's me. Halos kalahati na ng shares ang nasa ilalim ng pangalan ko. I just need him to sign the final papers tomorrow." Bulong ni Celine,
Ang kanyang boses ay wala na ang lambing, pinalitan ng isang nakakatakot na determinasyon. Once the funds are liquidated, we're out of here. Hayaan nating mabulok si Dante sa mga utang niya. And the kid? We'll drop her somewhere he can't find her immediately. I'm done playing stepmother. Hindi na malaya ni Celine na sa likod ng malaking florera, nakatayo ang maliit na si Maya. Yakap-yakap ang kanyang basang unan dahil sa takot. Narinig ng bata ang bawat salita. Narinig niya ang balak ni Celine na itapon siya at iwan ang kanyang ama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak sa sahig, tila mga kristal na nababasag sa dilim. Samantala, naiwan si Dante sa silid-aklatan, tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Ang amoy ng mamahaling kape ni Celine ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bigla niyang naalala ang amoy ng sinangag ni Lana tuwing umaga. Ang simpleng amoy na nagpapadama sa kanya na siya ay ligtas at mahal. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi, tama ang ginawa ko. Para ito sa kinabukasan, bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanyang boses ay tila walang kasiguraduhan. Kinabukasan, habang abala ang lahat, napansin ng isa sa mga katulong na bukas ang gate ng mansyon. Ang silid ni Maya ay walang laman. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kama ay ang isang sulat na may mga guhit na tila luha ang pumatak. Saan nagpunta ang isang batang walang alam sa lupit ng kalsada? At ano ang gagawin ni Celine ngayong ang kanyang mga plano ay maaring mabulgar dahil sa pagkawala ng bata? Ang bawat hakbang ni Celine ay tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng manipis na yelo. Ngunit sa bawat pagsisinungaling, ang yelo ay nagsisimula ng mabitak. At sa ilalim nito, naghihintay ang isang katotohanang handang lumamon sa lahat ng kanyang kasakiman. Ang mundo ay tila isang malaking bilog na walang tigil sa pag-ikot. At kung minsan, ang tadhana ay mapaglaro, ibinabalik ka nito sa mga taong akala mo ay bahagi na lamang ng iyong madilim na kahapon. Sa gitna ng naglalakihang mga chandelier at makikinang nakasuotan, sa ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, abala si Lana sa pag-aayos ng buffet table. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na apron at amoy usok ng uling. Suot niya ang isang eleganteng puting chef's coat. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa ng isang babaeng nakatayo na sa sarili niyang mga paa. Chef Lana, handa na po ang lahat sa main hall. Ang mga bisita ay nagsisimula na ring dumating. Ulat ng isa sa kanyang mga tauhan. Tumango si Lana. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat detalye ng pagkain mula sa kulay ng sarsa hanggang sa pagkakaayos ng mga garnish. Siguraduhin niyo na laging mainit ang sabaw. Ang mga VIP guests ay mapili sa temperatura ng pagkain. Ayokong magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Sa kabilang dako ng ballroom, pumasok si Dante kasama ang ilang business associates. Ang kanyang muka ay halatang pagod. Ang mga mata ay may malalalim na anino. At ang kanyang postura ay hindi na kasing tikas ng dati. Ang mga chismis tungkol sa paghina ng kanyang kumpanya ay nagsisimula ng kumalat. At ang gabing ito ay mahalaga para sa kanya upang makakuha ng mga bagong investor. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Kaninang umaga pa nawawala si Maya at si Celine ay tila mas lalong naging iritable sa halip na tumulong sa paghahanap. Dante, uminom ka muna. Masyado kang tensyonado, sabi ng isang kasama niya habang inaabutan siya ng baso ng wine. Salamat. Kailangan ko lang sigurong kumain ng kaunti, tugon ni Dante. Lumakad siya patungo sa catering area. Ang amoy ng masasarap na putahe ay tila humahatak sa kanyang nanghihinang katawan. Huminto siya sa harap ng isang station
kung saan may isang babaeng nakatalikod, abala sa pag-aayos ng isang malaking tray ng roast beef. Sa likuran ni Lana, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Ang amoy ng pabangong dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng isang malamig na alaala. Dahan-dahan siyang lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang baso ng wine sa kamay ni Dante ay bahagyang nayanig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa matinding gulat, tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang kutis nito ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang tindig ay tuwid at palaban. At ang mga mata ay wala ng bakas ng takot o pagmamakaawa. Lana, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Dante. Ang boses ay tila isang hikbi ng pagkagulat. Ikaw ba talaga iyan? Isang tipid at profesional na ngiti ang isinagot ni Lana. Good evening, Mr. De Vega. Welcome to the event. I hope you enjoy the food prepared by my team. Hindi makapaniwala si Dante. Ang babaeng itinaboy niya bilang katulong na amoy sibuyas ay ang head chef ng isa sa mga pinakasikat na catering services na kinukuha ng malalaking kumpanya. Lana, paano? Kailan ka pa naging ganito? Ang pag-unlad ay hindi pinaplano para sa ibang tao, Dante. Ginagawa ito para sa sarili. Malamig na tugon ni Lana. At kung maaari, Chef Lana na ang itawag mo sa akin sa harap ng aking mga tauhan. Lalong nagulumihanan si Dante. Gusto niyang magalit. Gusto niyang maliit-maliitin muli ang babae. Ngunit ang awtoridad na dala ni Lana ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa sandaling iyon, isang matangkad at makisig na lalaki ang lumapit sa kanila. Ito ang lalaking muntik nang makasagasa kay Lana noon, si Rafael, ang may-ari ng hotel at isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa. Everything looks perfect, Lana, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pamilyaridad. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ni Lana, isang kilos ng pagprotekta at pagmamay-ari na hindi nakaligtas sa paningin ni Dante. Ang mga investors ay tuwang-tuwa sa menu na ginawa mo. Tumingin si Rafael kay Dante. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang hindi imbitadong bisita. Is there a problem here, Mr. De Vega? Wala naman, Rafael. Nagkakilala lang kami ni Chef Lana. Sa nakaraan, sagot ni Dante, ang kanyang tinig ay puno ng pait at inggit na hindi niya kayang itago. Ang makitang may ibang lalaking nakatayo sa tabi ni Lana, isang lalaking mas matagumpay at mas kagalang-galang kaysa sa kanya, ay tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang ego. Is that so? Gumiti si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Well, Lana is the most valuable asset of this event. Kung tapos ka na, maaari mo na kaming iwan. We have some important details to discuss. Nanatiling nakatayo si Dante habang pinapanood ang paglayo ni Lana at Rafael. Ang bawat hakbang ni Lana sa kanyang suot na heels ay tila tunog ng isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng nakaraan ni Dante. Ang babaeng akala niya ay masisira. Nang wala siya ay mas lalo palang nagningning nang siya ay mawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkahiya, isang malakas na tunog ng cellphone ang nambulabog sa kanyang isipan. Isang tawag mula sa kanyang bahay. Sir Dante! Si Maya po! Nakita na po namin ang school bag niya sa may ilalim ng tulay sa kabilang subdivision. Pero wala po ang bata. Ang balitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Ang tagumpay ni Lana ay biglang nabura ng isang matinding takot. Kung nalaman ni Lana na nawawala ang kanilang anak, ano ang gagawin nito? At paano haharapin ni Dante ang katotohanang habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan, ang kanyang anak ay nasa panganib dahil sa kanyang kapabayaan? Babalik ka sa akin, Lana. Magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang presyo at hihigitan ko ang ibinabayad sa iyo ng hotel na ito. Basta bumalik ka lang sa bahay
at asikasuhin mo ang lahat gaya ng dati. Ang mga salita ni Dante ay tila isang maruming basura na itinapon sa harap ng isang dambana. Nakatayo siya sa loob ng holding room ng mga caterer. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pampalasa sa paligid. Hindi na ito ang mapagmataas na Dante na nanguya ng bawat dangal ni Lana noong gabing pinalayas niya ito. Ngayon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang tono ay nananatiling mapanuri at nakakasulasok. Isang maikling buntong hininga ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ni Lana. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang chef's knife sa lamesa. Ang tunog ng bakal sa kahoy ay tila isang babala. Hinarap niya si Dante nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang bagang nagbabaga sa dilim. Hindi nabibili ng pera ang dangal ko, Dante. At lalong hindi mo mabibili ang katahimikan na tinatamasa ko ngayon nang wala ka. Malamig na tugon ni Lana. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang boses ay matatag. Tila isang kuta na hindi na kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Akala mo ba, pagkatapos mo akong tratuhin na parang basahan sa harap ng kabit mo, ay tatakbo ako pabalik sa'yo dahil lang sa pera? Lana, please! Nagkakagulo ang bahay. Si Mama, hindi tumitigil sa pagrereklamo. Ang mga katulong walang alam gawin. At si Celine, hindi siya gaya mo. Pag-amin ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang hikbi ng pagkatalo. Kailangan kita, Lana. Kailangan ka namin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lana. Lumakad siya patungo sa isang maliit na kalan at kinuha ang isang mangkok ng adobo. Ang putahing paborito ni Dante. Ang putahing naging simbolo ng kanyang 10 taong pagpapakumbaba. Inilapag niya ito sa harap ng asawa. Ang bango ng bawang at tuyo ay pumuno sa silid, tila isang multo mula sa nakaraan na bumabangon para maningil. Naalala mo ba ito, Dante? Ito ang huling niluto ko para sa anniversary natin. Noong gabing ninait mo ang pagkatao ko dahil amoy kusina ako. Bulong ni Lana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa gilid ng mangkok. Kinuha ni Dante ang kutsara, tila isang gutom na asong umaasa sa mumo ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya matikman ang sabaw, kinuha ni Lana ang mangkok at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang lahat ng nilalaman nito sa basurahan na nasa tabi nila. Ang tunog ng basang karne at sabaw na tumatama sa plastik ng basurahan ay tila ang huling hininga ng kanilang pagsasama. Naniga si Dante sa kanyang kinatatayuan. Ang kutsara ay nananatiling nakabitin sa hangin, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat at kahihiyan. Ganyan ang ginawa mo sa pagmamahal ko, Dante. Itinapon mo sa basurahan dahil akala mo ay wala itong halaga. Ngayon, huwag mong asahan na pupulutin ko pa ang dumi na iniwan mo. Deklarasyon ni Lana. Ang bawat salita ay tila isang pako na itinatarak sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ngunit ang galit sa mukha ni Dante ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Lana. Lana, hindi lang tungkol sa atin ito. Kaya ako nandito. Dahil kailangan ka ni Maya. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng pagkatao ni Lana. Mabilis niyang tinabig ang kamay ni Dante. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa masamang kutob. Anong kinalaman ni Maya dito? Dante, sabihin mo sa akin anong nangyari sa anak ko. Yumuko si Dante. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa maruming sahig. Nawawala si Maya, Lana. Kaninang umaga pa. Natagpuan lang ang bag niya sa ilalim ng tulay sa May Creek. Hindi namin siya mahanap. Si Celine, hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero tumakas ang bata. Para kay Lana, ang mundo ay tila biglang tumigil sa pag-ikot.
Ang liwanag sa loob ng silid ay naging malabo at ang hangin ay tila naglaho sa kanyang mga baga. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat paghihirap niya para bumangon, ay tila walang saysay sa harap ng balitang ito. Ang kanyang anak, ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, ay nasa panganib sa gitna ng malupit na mundo. "Hayop ka, Dante!" Sigaw ni Lana, isang sigaw na puno ng pait, galit at matinding pighati. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dante, isang sampal na naglalaman ng 10 taon ng pagtitiis. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang anak ko lang ang hiningi ko. Pero bakit pati siya ay hinayaan mong mawala?" Napaupo si Dante sa sahig, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa bigat ng sariling kasalanan. Habang si Lana ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang chef's coat na simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng pagpapahirap. Saan hahanapin ng isang inang sugatan ang kanyang anak sa gitna ng isang lungsod na walang awa? At anong uri ng panganib ang kinakaharap ng maliit na si Maya sa mga kamay ng kadiliman na dulot ng sarili niyang ama? Ang katahimikan sa loob ng kusina ay binasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael. Ang mukha ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Nakita niya ang bawat detalye ng eksena, si Lana na nanginginig sa galit at si Dante na lugmok sa sahig. "Lana, ihanda mo ang sarili mo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. "Nahanap na namin ang huling nakakita kay Maya, pero kailangan nating magmadali bago pa mahuli ang lahat." Ang pag-asa at takot ay tila nagsasabong sa puso ni Lana. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, muli siyang humarap sa isang mas matinding laban. Isang laban para sa buhay ng kanyang anak. "Lana, hindi sapat ang luha sa harap ng korte. Sa mundo ng mga De Vega, ang kailangan natin ay mga balang gawa sa katotohanan at isang panindigang hindi matitibag ng pera." Ang boses ni Rafael ay tila isang matatag na angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon ni Lana. Nakaupo sila sa loob ng isang tahimik at eksklusibong opisina sa Makati. Ang paligid ay amoy mamahaling katad at lumang papel. Isang mundo na dati ay tila napakalayo para sa isang katulad ni Lana. Sa harap nila ay si Attorney Mateo, isang lalaking may mapanuring mga mata na tila kayang makita ang bawat dumi sa likod ng malilinis na barong ng mga makapangyarihan. Nanginginig ang mga kamay ni Lana habang inilalapag niya sa lamesa ang isang makapal na sobre. "Narito po ang lahat ng aking naipon mula sa pagtitinda ng mga bento boxes at sa trabaho ko sa hotel ni Rafael. Alam ko pong hindi ito kasing laki ng kayamanan ni Dante, pero ito ang bawat patak ng pawis ko para mabawi ang anak ko. Attorney, pakiusap. Gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo si Maya." Tiningnan ni Attorney Mateo ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lana nang may halong paghanga at seryosong paalala. "Chef Lana, ang laban na papasukin natin ay hindi lang tungkol sa custody. Ito ay tungkol sa paglalantad sa kapabayaan at posibleng pang-aabuso na nararanasan ng bata sa loob ng pamamahay na yon. Are you ready to expose everything? Ang lahat ng sakit na tiniis mo sa loob ng 10 taon ay kailangang maging bahagi ng ebidensya." Huminga ng malalim si Lana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling matatag. "Handa na po ako. Wala na akong takot na matira para sa sarili ko. Ang tanging kinatatakutan ko na lang ay ang bawat segundo na nananatili si Maya sa piling ng mga taong walang puso." Binuksan ni Rafael ang kanyang laptop at ipinakita ang isang serye ng mga larawan at dokumento. "Lana,
Nakuha ng mga tao ko ang CCTV footage mula sa botika noong nakaraang linggo. Narito ang ebidensya na bumili si Celine ng malakas na sleeping pills nang walang tamang reseta. At may nakuha rin kaming testimonya mula sa isa sa mga katulong na pinaalis ni Doña Imelda. Isang saksi sa kung paano pinababayaan ni Celine ang bata tuwing wala si Dante. Nang makita nila na ang larawan ni Maya sa screen, ang batang mukhang lanta, ang magulong buhok, at ang mga matang tila humihingi ng saklolo. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kanyang mga palad hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling pighati. The needle of irony, ika nga. Habang sila na ay nagpapakapagod sa kusina para bigyan ng masarap na pagkain ang mga estranghero, ang sarili niyang anak ay pinapatulog ng gamot para lamang hindi makaabala sa isang babaeng mapagkunwari. I need more than this, Rafael, sabi ni Attorney Mateo habang sinusulat ang mga detalye. We need to prove that Dante is also complicit by negligence. Ang pagkawala ng bata ay ang pinakamabigat nating alas. Ang katotohanang hindi niya agad nahanap ang anak niya ay sapat na basihan para sabihing hindi ligtas ang bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagpaplano, lumabas si Lana at Rafael mula sa opisina. Ang gabi sa Makati ay maliwanag, puno ng mga ilaw na tila mga bituing bumagsak sa kalsada. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumigil si Lana sa tapat ng isang maliit na parke. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maruming hair clip na kulay pink, ang tanging alaala ni Maya na naiwan sa kanya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang panyo at sinimulang punasan ang putik na nakakapit sa clip. Ang bawat kuskos ay puno ng lambing. Tila ba sa paglilinis ng bagay na yon, ay nalilinis din niya ang bawat sugat na dinanas ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagiging ina na hindi kayang nakawin ng kahit anong yaman. Lana, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng sensiridad. You don't have to carry this alone. I will be with you in every step of this legal battle. Hindi kita pababayaan. Tumingin sila na kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nananatiling basa ng luha, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Isang hamak na chef lang ako sa hotel mo. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang babaeng durog ang nakaraan? Lumapit si Rafael, sapat na para maramdaman ni Lana ang init ng presensya nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lana. Isang kilos na hindi mapangangkin, kundi nagbibigay ng lakas. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Lana. Ang laban mo para sa dangal ay laban din ng bawat taong minsan nang minaliit ng mundo. At dahil sa gitna ng lahat ng pait na dinanas mo, nakukuha mo pa ring magluto ng pagkaing nagbibigay ng saya sa iba. You are a warrior, Lana. And every warrior deserves an ally. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pag-uunawaan na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang binasag ng tunog ng isang sasakyan na mabilis na huminto sa harap nila. Bumaba si Celine mula sa isang pulang sports car. Ang kanyang muka ay puno ng puot at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Lumakad siya ng mabilis patungo kay Lana. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa semento ay tila mga hakbang ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo, Lana? Singal ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam habang tinitingnan si Rafael. Nahanap mo na ba ang bagong sugar daddy mo kaya naglalakas loob ka nang sampahan kami ng kaso? You think you can win against us? You're just a pathetic cook. Celine, umalis ka na dito bago ko patawagin ang mga security ng building na ito. Babala ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bakal. Ngunit hindi nagpatinag si Celine. Humarap siya ng diretso kay Lana. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Makinig ka sa akin, Lana.
Kahit manalo ka pa sa korte, kahit makuha mo pa ang bata, sisiguraduhin ko na hinding-hindi magiging ligtas si Maya. I have connections you can't even imagine. Ang bawat sulok ng buhay mo ay babantayan ko. Sa oras na hawakan mo ang bata, iyon na ang simula ng kanyang tunay na impyerno. Ang bawat salita ni Celine ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang gumagapang sa puso ni Lana. Ang takot para kay Maya ay muling bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging sanhi ng pag-atras. Sa halip, ito ang naging mitya ng isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. Tapos ka na ba? Mahinang tanong ni Lana, ngunit ang kanyang boses ay may dalang bigat na nagpahinto kay Celine. Dahil sa bawat banta na lumalabas sa bibig mo, mas lalo mo lang pinapatunayan kung gaano kakarapat-dapat na mabulok sa kulungan. Hinding-hindi mo na muling hahawakan ang anak ko. Hinding-hindi mo na muling makikita ang takot sa kanyang mga mata. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Celine bago siya mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. We'll see, Lana. We'll see who will be laughing at the end of the day. Nang umalis ang sasakyan, naiwan si Lana na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na tila sasabog sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael na muling humawak sa kanyang kamay, mahigpit at matatag. Don't let her get into your head, Lana. That's what she wants. She's desperate because she knows she's losing. Bulong ni Rafael. Tumingin si Lana sa madilim na kalsada. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng landas na dapat niyang tahakin. Alam ko, Rafael, pero ang banta niya, kailangan nating mahanap si Maya bago pa siya maunahan ng mga tao ni Celine. Rafael, pakiusap. Kailangan nating bilisan. Ang cliffhanger. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Lana. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging mahinang hikbi at isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mama, Mama, natatakot po ako. Madilim po dito. Ang boses ni Maya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bago pa man makapagsalita si Lana, biglang namatay ang linya, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Saan nagtatago ang maliit na si Maya? At sapat ba ang bilis ni Lana at Rafael para mailigtas ang bata bago pa maisakatuparan ni Celine ang kanyang madilim na banta? Huwag kang luluha, Lana, dahil ang bawat patak ng iyong pighati ay katumbas ng bawat segundong nauubos sa buhay ng anak mo. Ang boses ni Rafael ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pandama ni Lana. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Kahit na ang tanging naririnig na lamang niya ay ang nakabibinging katahimikan ng naputol na linya. Ang kanyang mundo, na dahan-dahan niyang binuo mula sa mga abo ng kahapon, ay tila muling gumuho sa isang iglap. Ang kalyo sa kanyang mga kamay mula sa pagtatrabaho sa kusina ay tila kumirot, isang paalala na sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang sugatang ina na naghahanap sa kanyang nawawalang kabyak ng puso. Rafael, ang boses niya, natatakot siya. Madilim daw ang paligid niya. Hikbi ni Lana. Ang kanyang boses ay tila isang punit na telang hindi na kayang tagpian. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana ng sasakyan, habang ang anino ng mga gusali sa Makati ay mabilis na dumadaloy sa kanyang paningin, tila mga multo ng nakaraan na humahabol sa kanya. Maingat na inabot ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na mga daliri ni Lana. Nakatrace na ang huling lokasyon ng tawag, Lana. Malapit ito sa lumang warehouse ng mga De Vega sa tabi ng creek. Doon tayo pupunta. Hindi kita pababayaan. Nang makarating sila sa lumang warehouse, ang amoy ng kalawang at nabulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang paligid ay nababalot ng makapal na kadiliman, tila isang higanteng bibig na handang lumamon ng kahit na anong liwanag. Sa gitna ng masukal na damuhan, nakita nila na ang pamilyar na itim na sasakyan ni Dante. Mabilis na bumaba si Lana.
Hindi na alintana ang matitulis na bato na tumutusok sa kanyang mga paa. Sa loob ng warehouse, naririnig niya ang nagtatalong mga tinig, ang matinis na boses ni Celine at ang paggalit na tinig ni Dante ay nag-uumpugan sa loob ng malawak at bakanteng silid. I told you, Dante, hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ang bata ang tumakbo, hindi ko siya itinago. Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamatuwid kahit na ang kanyang mga mata ay lumilingap sa takot. Pero bakit hindi mo sinabi agad? Bakit kailangang dumaan ng isang buong araw bago ko malaman na wala na ang anak ko sa loob ng bahay? Bulyaw ni Dante, ang kanyang barong ay gusot-gusot at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang guhong gusali. Hindi na nag-isip si Lana. Buong lakas niyang itinulak ang kalawanging pinto ng warehouse. Ang tunog ng bakal na kumakaskas sa semento ay tila isang hiyaw ng digmaan. Nanigas ang dalawa nang makita ang figura ni Lana sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kisame. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang maikling buhok ay tila isang korona ng katapangan at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na mas matindi pa sa anumang hurno. Nasaan ang anak ko, Dante? Nasaan si Maya? Mahinang tanong ni Lana, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Lana, I'm sorry. Hinahanap pa namin siya. Hindi natapos ni Dante ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang muling dumapo sa kanyang pisngi. Isang sampal na hindi lamang para sa gabing iyon, kundi para sa bawat luhang pumatak sa mga mata ni Maya. Wala kang kwentang ama. Ibinigay ko sa iyo ang lahat para lang maging maayos ang buhay niya. Pero hinayaan mong mabulok siya sa piling ng babaeng ito. Turo nila na kay Celine na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa isang madilim na sulok. Biglang narinig nila na ang isang mahinang kalos sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kahon sa dulo ng warehouse. Ang kanyang mga pandama na hinasa ng mga taon ng pagiging ina ay agad na kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa madilim na sulok, ang kanyang puso ay tila sasabog sa bawat yabag ng kanyang paa. Maya, anak, si mama ito, bulong niya. Isang maliit na hikbi ang narinig mula sa loob ng isang maliit at madilim na storage room na nakakandado mula sa labas. Ang pintuan ay gawa sa makapal na kahoy, malamig at walang awa. Dito, sa gitna ng alikabok at dilim, itinago ni Celine ang bata para lamang makapunta sa isang party ng walang abala. Mama, Mama, hirap na po ako huminga. Madilim po. Ang boses ni Maya ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na malapit nang maputol. Golden moment ng sakit at pag-ibig ang bumalot kay Lana. Ipinatong niya ang kanyang palad sa malamig na kahoy ng pinto. Naramdaman niya ang maliliit na daliri ni Maya sa kabilang panig. Tila ba nagtatagpo ang kanilang mga kaluluwa sa kabila ng hadlang. Isinandal ni Lana ang kanyang pisngi sa pinto. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang maruming kahoy. Huwag kang matakot, anak. Narito na si Mama. Hinding-hindi ka na mag-iisa sa dilim. Sisirain ni Mama ang pintong ito para sa'yo. Pangako ni Lana. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. Humarap si Lana kay Dante. Ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong bakas ng pagmamahal. Buksan mo ang pintong ito, Dante. Ngayon din. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na sa bawat araw na mabubuhay ka, pagsisisihan mong nakilala mo ako. Nanginginig na kinuha ni Dante ang susi mula sa kamay ni Celine na pilit pa ring nagmamatigas. Sa bawat pagpihit ng susi sa loob ng kandado, ang tunog ng bakal na gumagalaw ay tila ang tunog ng paglaya ni Lana mula sa 10 taon ng pagkaalipin. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang batang maputla, nanginginig, at may mga matang tila nakakita ng impyerno. Mabilis na sinalo ni Lana ang bumagsak na katawan ng anak. Niyakap niya ito nang mahigpit. Tila ba nais niyang ipasa ang lahat ng kanyang init sa nanginginig na katawan ni Maya.
Amoy alikabok at takot ang bata. Ngunit para kay Lana, ito ang pinakamahalagang bango sa buong mundo. I'm here, baby. I'm here. Paulit-ulit na bulong ni Lana habang hinahaplos ang magulong buhok ng anak. Sa gitna ng emosyonal na tagpong yon, lumapit si Rafael at binuhat ang bata. Tumingin siya kay Lana at tumango. Isang senyales na ligtas na sila. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, humarap sila na kay Celine na nakatayo pa rin sa dilim. Hindi pa tayo tapos, Celine. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng anak ko sa loob ng kwartong ito, babayaran mo ng buong buhay mo. Deklarasyon ni Lana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong warehouse. Cliffhanger. Habang naglalakad sila palabas, biglang humarang si Dante sa harap ni Rafael. Lana, hindi mo siya pwedeng dalhin. Sa akin pa rin ang legal custody ni Maya. Tatawag ako ng pulis kung kukunin mo siya ng walang pahintulot ko. Sa gitna ng liwanag ng buwan, isang dokumento ang inilabas ni Rafael mula sa kanyang bulsa. Actually, Dante, may kasama na kaming pulis sa labas at ang footage mula sa warehouse na ito, naka-livestream na sa aming legal team. You just committed child endangerment and illegal detention. Sapat na ba ang ebidensyang ito para tuluyang mapatalsik ang kapangyarihan ng mga De Vega? O may isa pang huling baraha si Celine na kayang baligtarin ang lahat ng plano ni Lana? Iniwan na kita sa kangkungan, Dante. Don't look at me like that, honey. Business is business. And you were just too stupid to notice I was draining your accounts for months. Ang boses ni Celine ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagbabagang impyerno. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng mga De Vega. Suot ang kanyang mamahaling trench coat at hawak ang 3 malalaking maleta. Wala na ang mapagkunwaring lambing sa kanyang mukha. Ang tanging naroroon ay ang matalas at mapanuring titig ng isang mano nila na tapos nang ubusin ang kanyang biktima. Nakatayo si Dante sa harap niya. Hawak ang isang makapal na dokumento mula sa bangko na nagsasabing ang lahat ng kanyang assets mula sa kumpanya hanggang sa mismong bahay na kanilang kinatatayuan ay nailipat na sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Celine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Ang papel ay tila naging isang mabigat na pasanin na hindi niya na kayang hawakan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na unti-unting nawawalan ng ritmo habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Celine, paano mo nagawa ito? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinili kita kaysa kay Lana, kaysa sa anak ko. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang punit na telang, hindi na kayang tagpian. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Celine, isang tunog na tila pagkaskas ng bakal sa semento. Iyon nga ang problema mo, Dante. Masyado kang nabulag sa ganda at sa mga pangakong ibinigay ko. I was never yours. I was just here for the De Vega Empire. And now that the empire is mine, you're just a useless piece of scrap. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Doña Imelda mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kalituhan. Celine, ano itong naririnig ko? Ang mga gamot ko. Bakit wala nang laman ng credit card ko sa botika? Dante, anak, anong nangyayari? Lumingon si Celine sa matanda ng may matinding pandidiri. Doña Imelda, tumigil na kayo sa pag-iinarte. Wala na kayong pera. At ang bahay na ito. Bukas na bukas din ay may darating na mga tao para kunin ang bawat gamit dito. You should start packing your cheap clothes instead of looking for medicine. Bastos ka! Sigaw ng matanda. Susugurin niya sana si Celine, ngunit mabilis siyang naitulak ng huli. Hindi ito malakas na pagtulak, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang tuhod at sa bigat ng emosyon, bumagsak si Doña Imelda sa sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa matigas na nara ay tila ang huling hudyat ng kanilang pagkatalo. Mama! Sigaw ni Dante, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na lumabas si Celine patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng kotse ay tila isang huling halakhak
na nag-iwan sa kanila sa gitna ng isang gumuhong kastilyo. Nanatiling nakahiga si Doña Imelda sa sahig. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang mamahaling floor wax na dati ay pinapakintab ni Lana araw-araw. Doon, sa gitna ng kanyang sakit, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Ang golden moment ng kanyang pagsisisi ay dumating nang makita niya ang kanyang cellphone sa tabi ng sofa. Sa listahan ng kanyang emergency contacts, tanging ang pangalan ni Lana ang naroon. Ang pangalang pilit niyang binura, ngunit nananatiling nakaukit sa bawat sulok ng kanyang kaligtasan. Lana, patawarin mo ako. Hikbi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo. Samantala, sa isang maliit ngunit maliwanag na apartment, yakap ni Lana si Maya habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang mukha ni Celine ay flashed sa screen. Balita tungkol sa isang malaking investment scam at ang pagtakas nito palabas ng bansa. Naramdaman ni Lana ang malalim na paghinga ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Ang amoy ng shampoo ng bata at ang init ng balat nito ang kanyang tanging mundo. Walang kasiyahan sa puso ni Lana nang makita ang pagbagsak ng mga De Vega. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malamig na kapayapaan. Ang katahimikan pagkatapos ng isang mahabang digmaan. Ngunit ang kapayapaang yun ay muling nabagabag nang makarinig siya ng isang mahinang katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lalaking hindi niya agad nakilala. Ang suot nitong damit ay luma at gusot, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan. Ito si Dante. Ngunit wala na ang mapagmataas na kislap sa kanyang mga mata. Lana, wala na kaming matuluyan. Si Mama, nasa ospital. Wala kaming pambayad. Bulong ni Dante, hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng babaeng dati niyang minura at itinaboy. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Lana ay tila nanginginig sa galit at awa na nagsasabong sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito ang sumira sa kanyang buhay, ang nag-alis sa kanya ng dangal, at ang nagtago sa kanyang anak sa dilim. Ngunit sa likod ni Dante, nakita niya ang anino ng isang kahapong puno ng mga pangako. Anong gusto mong gawin ko, Dante? Pagkatapos ng lahat, lalapit ka sa akin? Malamig na tanong ni Lana. Hindi para sa akin ni Lana, para kay Mama. Ikaw lang ang huling pag-asa namin. Please, kahit para na lang sa utang na loob mo sa kanya nung una tayong nagsasama. Pagsusumamo ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang pulubi na humihingi ng kahit katiting na habag. Cliffhanger, tiningnan ni Lana ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking sumira sa kanyang mundo. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang malaking tanong ang bumalot sa silid. Magagawa ba ni Lana na buksan ang kanyang pintuan para sa mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan? O hahayaan niya silang lamunin ng mismong dilim na kanilang nilikha? Magkano ang kailangan niyo? Ang tanging tanong ni Lana, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang bumuo ng isang desisyong magpapabago sa lahat. Hindi na kailangan ng luhod, Dante. Tumayo ka na dahil ang sahig na yan ay kasing dumi na ng mga salitang binitawan mo sa akin noon. Ang boses ni Lana ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong hallway ng pampublikong ospital. Nakatayo siya sa harap ni Dante. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong dumanas ng matinding sakuna. Ang bawat hibla ng barong ni Dante ay may bahid ng dumi. Ang kanyang mga mata ay lumubog na sa puyat, at ang kanyang tindig ay tila isang punong unti-unting nabubulok mula sa ugat. Dahan-dahang tumayo si Dante. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Lana, salamat. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Siningil na kami ng bangko, kinuha na nila ang bahay, pati ang mga sasakyan.
Wala na ring natira sa insurance ni Mama dahil kinuha lahat ni Celine. I am a failure, Lana. Isang malaking kabiguan. Hindi sumagot si Lana. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana ng billing section. Kinuha niya ang kanyang checkbook, ang simbolo ng kanyang tagumpay mula sa pawis at pagpupuyat sa kusina, at nagsimulang magsulat. Ang bawat kiss-kiss ng pluma sa papel ay tila tunog ng isang kadenang napapatid. Babayaran ko ang lahat ng bill ni Doña Imelda, sabi ni Lana habang iniabot ang tseke sa cashier. Pero huwag mong iisipin na ginagawa ko ito dahil gusto kong bumalik sa'yo. Ginagawa ko ito dahil sa utang na loob. Sa mga panahong naging pamilya ko rin kayo. At dahil hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na maging kasing lupit ninyo. Lumakad sila patungo sa Ward 4, kung saan nakahiga ang matandang De Vega. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa init ng silid na siksikan ng mga pasyente. Malayong malayo ito sa pribadong kwarto na nakasanayan ni Doña Imelda. Nang makita ng matanda si Lana, ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang dating matapang na mukha ay tila naging isang pirasong papel na nilamukot ng pagsisisi. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang hinawakan ni Lana ang tuyot at kulubot na kamay ng kanyang biyenan. Nakita niya ang suot nitong hospital gown na tila masyadong malaki para sa kanyang nanghihinang katawan. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ni Lana ang isang malalim na habag. Ang galit na dating tila isang malaking pader sa kanyang puso ay dahan-dahang natutunaw. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagpili na maging malaya mula sa puot. Lana, anak, hikbi ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo. Patawarin mo ako. Masyado akong nabulag sa kinang ng maling tao. Ikaw pala ang tunay na ginto na itinapon ko. Magpahinga na po kayo, Ma. Mahinang tugon ni Lana. Ang pagtawag niya ng Ma ay hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang uri ng kapatawarang siya rin mismo ang nakinabang. Ligtas na po si Maya. Nasa mabuti siyang kalagayan. Paglabas ni Lana sa ospital, sinundan siya ni Dante. Ang gabi ay malamig at ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga matang nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Lana, ano nang gagawin ko? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Wala na akong kumpanya, wala na akong dangal. Paano ako babangon? Humarap si Lana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pagbangon ay nagsisimula sa pagtanggap na ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Dante, hindi kita matutulungan doon. Ang tanging maibibigay ko ay ang pagkakataong makita si Maya, pero sa aking mga kondisyon, at kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa oras ng anak ko. Tumalikod na si Lana at lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa siya makapasok, isang itim na van ang mabilis na huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, ang abogado ni Celine. Chef Lana, Mr. De Vega, sabi ng abogado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. May iniwang mensahe si Miss Celine para sa inyo bago siya tuluyang mawala. Isang huling regalo para sa inyong dalawa. Inabot ng abogado ang isang maliit na folder. Nang buksan ito ni Lana, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang nilalaman ng folder ay hindi pera at hindi rin mga papeles ng kumpanya. Ito ay isang serye ng mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng utang ni Celine sa mga sindikato ay nakapangalan pa rin sa pamilya De Vega. At si Lana, bilang dating asawa, ay kasama sa mga hahabulin ng mga taong ito. Ang cliffhanger, ang tunog ng mabilis na pag-andar ng van ay tila isang huling halakhak ni Celine mula sa malayo.
Tumingin sila na kay Dante at pagkatapos ay sa madilim na kalsada. Hindi pa pala tapos ang paghihirap. Ang nakaraan ni Dante ay tila isang aninong tumatangging lumisan. At ngayon, ang kaligtasan ni Maya ay muling nalagay sa balag ng alanganin. Dante, anong ginawa mo? Bulong ni Lana. Habang ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsisimulang marinig mula sa kabilang kanto. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Lana. Ang abogado natin, Attorney Mateo, ay naghahanda na ng mga hakbang para protektahan ka sa mga utang na yan. Ang katotohanan ay nasa panig natin. Ang mga salita ni Rafael ay tila isang malamig na yakap sa gitna ng bagyo. Nakaupo sila sa isang maliit na lamesa sa labas ng karinderya ni Aling Rosa. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ang sinangag na bawang ay bumabalot sa kanila. Isang pamilyar na samyo na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Nakalipas na ang ilang linggo mula nang mailantad ang mga kasalanan ni Celine at ng mga De Vega. Ang kaso para sa custody ni Maya ay nagwakas na sa pabor ni Lana at ang mga utang na iniwan ni Celine ay unti-unti nang nalilinaw sa tulong ni Attorney Mateo. Salamat, Rafael. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Tugon ni Lana. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang maliit ngunit malinis na tindahan, ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga loyal na customer, at ang pamilyar na mukha ni Aling Rosa na abala sa pagluluto. Ito ang kanyang bagong mundo, isang mundong binuo niya mula sa abo, gamit ang kanyang sariling lakas at talino. Nagsisimula ka pa lang, Lana. Ang karinderya na ito ang iyong pundasyon. Marami pang mas malalaking tagumpay ang naghihintay sa iyo, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Nakausap ko na si Attorney Mateo tungkol sa mga paraan para ma-neutralize ang mga utang na iniwan ni Celine. Hayaan mong tulungan ka namin sa legal na aspeto habang pinapalaki mo ang iyong negosyo. Sa kabilang banda, si Dante ay nasa isang maliit na terminal ng bus. Ang kanyang maleta ay puno ng kakaunting damit at isang lumang litrato ni Maya. Ang dating CEO ng isang malaking kumpanya ay ngayon ay nagbabalak ng magsimulang muli sa probinsya, isang lugar kung saan hindi siya kilala at kung saan kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali ng mag-isa. Bago siya sumakay, tumingin siya sa direksyon ng Makati, sa mga matatayog na gusali na dati ay kanyang pinagharian. Paalam, mundo ng mga De Vega, bulong niya sa hangin. Ang lahat ay nawala dahil sa aking kapusukan at katangahan. Ngayon, kailangan kong matutunang mabuhay muli, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na kailangang magsimula sa pinakamababang antas. Ang kanyang unang hakbang ay ang pag-amin sa kanyang pagkukulang kay Lana. Hindi para humingi ng tawad, dahil alam niyang hindi na yon sapat, kundi para ipaalam sa kanya na kahit papaano may bahagi pa rin siya sa buhay ng kanilang anak. Makalipas ang ilang buwan, ang lutong bahay ni Lana ay hindi na lamang isang karinderya. Ito ay naging isang kilalang restaurant na nag-aalok ng tradisyonal na lutuing Pilipino na may modernong twist. Ang mga bento boxes na dati ay binibenta niya sa mga opisina ay ngayon ay ini-export na sa ibang bansa. Si Lana, mula sa pagiging isang ina na nagtatago sa dilim, ay naging isang matagumpay na entrepreneur, isang inspirasyon para sa maraming kababaihan. Sa isang malaking awarding ceremony na ginanap sa isang 5-star hotel. Ang hotel kung saan unang nagkatagpo sina Lana at Rafael bilang magkasamahan, inabot ni Lana ang tropeo para sa Most Inspiring Female Entrepreneur. Ang kanyang maikling buhok ay makintab, ang kanyang kasuotan ay simple ngunit elegante, at ang kanyang ngiti ay nagliliwanag. Sa tabi niya ay si Rafael, ang kanyang kanang kamay
at kasalukuyang partners sa buhay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, sabi ni Lana sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ito ay para sa bawat babaeng minsan nang nadurog ang puso, ngunit nagawang bumangon. Para sa bawat inang lumaban, para sa kanyang anak, at para sa aking anak na si Maya, na siyang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat. Sa gitna ng mga palakpakan, napansin nila na ang isang figura sa sulok ng bulwagan. Nakatayo si Dante, kasama si Attorney Mateo. Tinitingnan siya mula sa malayo. Ang dating mayabang na CEO ay ngayoy isang ama na tila natutunan ng manahimik at magmasid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang simpleng tango lamang ang binigay ni Lana. Isang tango na nagsasabing, "Nakikita kita," at nagpapasalamat ako na natuto ka. Naging maayos ang pagpapalaki ni Lana kay Maya. Ang bata ay lumaki na masayahin at matalino, puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina at suporta mula kay Rafael. Bagamat hindi niya nakuha ang perfect family na pinangarap niya noon, nakuha niya ang mas mahalaga, ang kapayapaan sa kanyang puso, ang kalayaan na magmahal ng malaya, at ang pagmamalaki sa sarili na hindi kayang sukatin ng anumang kayamanan. Ang cliffhanger. Sa huling eksena, nakaupo si Lana sa may balkonahe ng kanyang bagong bahay, isang bahay na hindi mansyon, ngunit puno ng init at pagmamahal. Si Maya ay naglalaro sa hardin at si Rafael ay nagluluto sa kusina. Niyakap ni Lana ang kanyang sarili. Tila ba niyayakap niya ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na dati ay nawala. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Natagpuan ko na ang aking sarili. At ito pala ang tunay na kaligayahan. Ang tunog ng saradong pinto ng silid ay tila isang huling pagtatapos. Ngunit sa puso ni Lana, alam niyang ito ay isang bagong simula. Namang, ang simula ng isang buhay na siya mismo ang lumikha. Walang kinatatakutan, walang pinagsisisihan. Ang simula ng isang bagong kabanata kung saan siya ang bida, ang arkitekto, at ang nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang librong mabilis na nailipat ng mahinahong hangin. Ang hapon sa Lutong Lana ay laging puno ng buhay. Hindi lamang ito isang simpleng kainan. Ito ay naging santuwaryo para sa mga pusong naghahanap ng kalinga sa pamamagitan ng pagkain. Ang bawat sulok ng restaurant ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga larawang nagpapakita ng kagandahan ng buhay sa probinsya. Isang paalala sa pinagmulan ni Lana bago siya nilamon at iniluwa ng malupit na lungsod. Nakatayo si Lana sa gitna ng kanyang kusina, pinapanood ang kanyang mga tauhan na abala sa paghahanda para sa hapunan. Ang kanyang suot na puting uniforme ay nananatiling malinis, isang simbolo ng kanyang integridad bilang isang chef at bilang isang babae. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng isang uri ng ningning na tanging ang mga taong dumaan sa matinding apoy ang nagtataglay. Chef Lana, narito na po si Maya. Kasama po ang kanyang ama, ulat ng isa sa kanyang mga staff. Huminga ng malalim si Lana at lumabas sa main hall. Doon, nakita niya si Maya, na ngayon ay 10 taong gulang na. Ang bata ay tumangkad na. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Katabi niya si Dante. Ang dating mayabang na lalaki ay nakasuot na lamang ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Dumating sila sakay ng isang simpleng sedan na binili niya mula sa kanyang kinita bilang isang ahente ng lupa sa probinsya. "Mama!" Sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa mga bisig ni Lana. Ang yakap ng kanyang anak ay ang pinakamahalagang gantimpala na natanggap niya sa buong buhay niya. "Kumusta ang school, baby?" Malambing na tanong ni Lana habang hinahaplos ang pisngi ng anak. "Okay naman po, Mama. Dad helped me with my project kanina."
Masayang kwento ng bata. Tumingin sila na kay Dante. Isang maikling tango ang namagitan sa kanila. Isang pagkilala na puno ng kapayapaan. Wala na ang puot, wala na ang pait. Ang pagpapatawad ni Lana ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang mabigat na kadena ng galit. Hinayaan niya si Dante na maging bahagi ng buhay ni Maya, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang anak ang isang ama na natuto na sa kanyang mga pagkakamali. Salamat, Lana. Salamat sa pagkakataong ito. Mahinang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay wala na ang dating awtoridad, pinalitan ng isang tapat na pagpapakumbaba. Si Mama, kumusta siya sa retirement home na nahanap mo? Maayos siya, Dante. Binibisita namin siya ni Maya tuwing linggo. Mas tahimik na ang isip niya doon. Sagot ni Lana. Binigyan ni Lana ng maayos na matitirhan si Doña Imelda, isang maliit na bahay na malayo sa ingay, kung saan ang matanda ay natutong magtanim ng mga gulay at magmuni-muni sa kanyang mga nagawa. Nang makaalis si Dante, lumapit si Rafael kay Lana. Ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang kilos na nagbibigay ng init at seguridad. Are you okay, Lana? I am more than okay, Rafael. I am at peace. Muling ngumiti si Lana. At sa pagkakataong ito, ang nangiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang perpektong pamilya. Pero natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay ang pagbuo sa sarili mo matapos kang durugin ng iba. Humarap si Lana sa malawak na bintana ng kanyang restaurant. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng matapang, malaya, at mahal ang kanyang sarili. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa kusina ay humalo sa bango ng sampagita sa florera. Hindi na ito amoy ng pagkaalipin, ito na ang samyo ng kanyang kalayaan. Ang bawat sakripisyo, bawat luhang pumatak sa madilim na gabi, at bawat gabing nagtrabaho siya nang walang pahinga ay naging sulit. Ang lutong Lana ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa katotohanang kahit gaano pa kadilim ang iyong kahapon, laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin mong maglakad patungo dito. Niyakap ni Lana si Maya ng mahigpit, habang si Rafael ay nakatayo sa kanilang tabi. Sa gitna ng dapit hapong yon sa Maynila, natagpuan ni Lana ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa bato at semento, kundi gawa sa pagmamahal, dangal, at kapatawarang nagpalaya sa kanyang kaluluwa.